database na nakalink sa lahat ng ospital sa Pasig at si klinika ng bawat barangay. Maglalatag tayo ng citywide network of CCTV para sa monitoring, live updates at predictive analytics ng traffic at baha. Gagamitin ito para sa disaster response at crime prevention. We will make technology work for you, work for your children, and work for your future. Pasig ko, pamilya ko, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Kaya this. Kaya this, kaya this, kaya. Huwag mo nang pigilin. Kaya this, kaya this. Barangay Bambang, dumating na ang araw at isang babae, isang ate, isang ina na may puso at malasakit, isang babaeng magmamahal sa bawat Pasigueño. Ang inyong kabarangay, ang inyong kapitbahay, isang malakas na palakpakan, Mayora Ate Sara Diskaya! Magandang gabi, Barangay Bambang! Ang hina, magandang gabi, Barangay Bambang! Hi! Hello! Yan, arrive, alert, awake. Gutom na po ba kayo? Ano, takot na kayo, no? Ayaw nyo kaming samahan, no? Hindi. Nako, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa mga kabarangay ko. Ninenervyos ako sa inyo. Siyempre, barangay ko to. Mula bata hanggang sa paglaki, dito kami sa Bangbang. Sino nakakakilala sa tatay ko? Yan, dami si Kapekto, no? Si Kapekto. Ano yun, galayan dito sa Bangbang. Siyempre, kahit pa paano, nanay ko taga rito din. Diyan sa Villarreal. Ay, Villarreal ba yun? Oo, si Sally. Doon sila sa dulo. Tapos syempre, dito yung lola ko, lahat ng mga kamag-anak ko nandito. Sino mga Reyes dito? May mga Hello? Reyes, Santos, yan, mga kamag-anak namin. So, taga-Bangbang talaga ako. Si Mrs. Burka, baka may mga naging estudyante dito. Si Mrs. Burka, tita ko yun. Taga rito, oo. Tita ko si Mrs. Burka. Anyway, sa Bangbang, ako yung bumalik na anak sa Bangbang. Kasi tatlo kami magkakapatid. Ako lang yung bumalik dito. Yung kapatid ko nung isa kasi nasa Parañaque. Tapos yung isa kasama ko dito. Mahal ko ang Bangbang. Kaya yung unang-unang medical mission natin, dito sa Bangbang ginawa, no? Sino nakapag-medical mission dito? May binayaran po ba? Free, no? Free lahat. Free ang service. Siyempre, ang medical mission natin, pahapyaw lang yan eh. Ano siya? Band-aid solution. Ang permanent solution na pangarap namin para sa Pasigueño, magkaroon ng isang 11-story na ospital, na dekalidad, na nandun na lahat. May pang-MRI, may CT scan, may laboratory, lahat nandun na. No? Gusto ko lang malaman, totoo po ba o chismis lang ba na pag halimbawa na-confine ka sa o tumakbo ka sa PCGH or Child's Hope, minsan nasa kayo monoblock tapos nakaswero? Totoo po ba? Okay. So hindi po siya chismis. Kaya gusto natin magpatayo ng isang dekalidad na ospital na 11-story para ma-accommodate lahat ng pasyente. Dahil may sakit ka na, pahihirapan ka pa ba? Diba, no? Gusto natin na alam natin na magagamot tayo pagdating sa ospital. Hindi yun yung final destination natin. Tama po ba? Gusto natin, alam natin gagaling tayo sa ospital. So yun yung pangarap natin. And syempre, nagkaroon kami na naugnayan ni Gov. Tamayo ng taga South Cotabato. Sa probinsya nila, 0 billing ang ospital nila. Wala silang cashier. Meron din sa Sultan Kudarat, sa Iloilo. Pwede yun dito sa city natin sa Pasig, di ba? 0 billing, walang bayad ang ospital. Na lahat ng gamot nandun na. Kasi ang dami din nagsusulisit sa amin ng gamot dito. Tama po ba? Lalo na taga-Bangbang, no? Pinagbibigyan natin lahat yan. Kasi syempre kabarangay natin. Kaya tayo gusto natin
na ang mga taga-Pasig talagang relax sila pagdating sa ospital. Na alam natin, health is wealth, tama po ba? Parang hina. Health is wealth, tama po ba? Yan. Kasi pag nagkasakit ka, sayang yung trabaho mo, hindi ka makakapasok. Yung negosyo mo, mapapabayaan mo. Kaya alagaan natin ang mga Pasigenyo sa mapamagitan ng health nila. Okay po ba? Yan. Isa pang pangarap natin, syempre gusto natin, sasabihin, ay sorry po ha, so sasabihin nyo, si Ate Sara, sa ospital, sabi niya, 2 years lang, maitatayo na. Kaya po. Kaya this. Bakit? Meron kaming ospital na ginagawa sa Manila ngayon. Last year ko siya inumpisahan. Matatapos na siya ngayon taon na to. Kaya 2 years, gawa yung ospital natin. Kaya this. Tama po ba? Yan. Isa pang pangarap natin. Sino yung mga walang bahay? Ang dami. No? Gusto niyo po ba meron sa Panay tsaka sa Laguna? Ay, hindi. Actually, nakita niyo naman yung sa presentation natin. Alam niyo na kung saan namin itatayo yung pabahay na yan. Gusto natin, once na nagpatayo tayo ng pabahay, na sa Pasig kayo, titira pa rin kayo sa Pasig. Okay po ba yun? Na dito kayo. Hindi kayo itidistino sa malayong lugar. Siyempre, nandyan yung mga trabaho nyo, negosyo nyo. Tama po ba? Pati mga kamag-anak nyo, ayaw nyo mahiwalay sa kanila, syempre, di ba? Yan. Ha? Mga kaibigan. Mas mahalaga yung kaibigan. Oo. So, yan ang isa sa mga pangarap natin. As well as isang matalinong lungsod or smart city. Tama po ba? Yung smart city na yan, sabihin nyo, naku, parang ang social naman ng smart city, pang mayaman lang yata yun. Hindi po. Kayo ba? Sino may smartphone dito? Smartphone. Lahat tayo may smartphone, di ba? Nagfe-Facebook nga kayo no? So yung smartphone na yan, parang isang smart city lang. Connected tayo. Madali nyo kaming makausap. No? Yung sino nagkaroon ng Pamilyang Pasigenyo card, lahat meron na ba? Yung Pamilyang Pasigenyo card, pahapyaw lang yan kung anong magiging sistema ng smart city. Kasi gusto natin ang proseso mabilis. Ay, sorry. Diba? Meron kayong ganito? Yeah. So yung proseso, mabilis. Lahat ng data nyo, nandito na sa card na to. Parang isiscan na lang yung QR code, lahat nandyan na. Malalaman nyo yung kung ano yung nakuha nyo, yung halimbawa, glucometer, pang BP, wheelchair, lahat na ng data nandito. So if ever pala rin ng Team Kaya This, yung may mga ganito na, priority na siya. Yan. So, una-una kayo, hindi nyo na kailangan na magpakahirap mag-pila para humingi ng financial assistance, medical assistance. Kasi dito pa lang sa card na to, pwede nyo nang gamitin kaagad. Okay po ba yun? Yan. Siyempre, isa pa, mga kababaihan dito, siyempre gusto natin alagaan ng mga ating mga kababaihan. Bakit? Babae din po ako, isa akong ina. Pag ina ka, lahat alam mo priority. Kung ano yung ipa-priority mo or kung ano yung pagkakagastusan nyo. Kasi ako, sa St. Gerard, ako yung Chief Financial Officer or ako yung tagahawak ng pera namin. Kasi ang babae, magaling mag-budget. Tama po ba? Parang yung mga tatay nakasimango to. No? Dapat di ba may kasabihan tayo, happy wife, life. O, di ba, tatay? Pag masaya ang asawa mo, di ba, happy life, walang away. Kasi, ang babae, alam niya kung paano gastusin ang pera. Tama po ba? No? Kailangan pangalagaan natin yung mga kababaihan. Kaya, sana babae naman, di ba? Siyempre, alam natin, halimbawa, sa uniform, alam natin kung anong kailangan natin kaagad sa mga anak natin sa school. Uniform, yung mga gamit sa school. Nakumpleto na ba dito yung mga uniform at gamit sa school? Nabigay na? Sa mga magulang, ha? Ano pa? Ay, wala pa. Kasi sa ibang lugar, naibigay na. Meron na? Wala pa. So yan ang isang sa mga priority natin na bago magpasukan,
gusto natin lahat ng gamit ng mga bata, kumpleto. Lahat ng uniform, ng mga bags nila, tsaka mga notebook nila, kumpleto na yon. Hindi na kayo mag-iisip kung paano kayo lalabas ng pera para bumili ng gamit ng anak nyo. Siyempre gusto natin sa mga kababaihan magbigay ng livelihood. Di ba nawala yun? Nawala yung livelihood natin. Sa pamamagitan, halimbawa, magbigay tayo ng livelihood. Alam ko dati may programa na yung mga school uniform, yung mga marunong manahe, nabibigyan. Oo, so yun, sa pamamagitan nun, pwede yun na hindi tayo madidelay sa uniform. Tama po ba? Yan ang gusto natin na mangyari. Sa patrabaho, sino walang trabaho? O, di ba? Magbibigay tayo. Ako kasi dati, taga-HR. HR ako talaga. Noon, ang isang trabaho ko, HR ako. Nagmamatch ako ng trabaho sa mga tao. So, yan ang gusto natin, mabigyan ng trabaho ang mga Pasigueño. Kasi alam ko, ang mga Pasigueño magagaling, di ba? Parang ang hina, parang hindi kayo, wala kayong tiwala sa sarili nyo. Ang mga Pasigueño magagaling, di ba? Oo. Siyempre gusto natin ma-priority ang mga Pasigueño na mabigyan ng trabaho. Kasi sa St. Gerard, 99% Pasigueño. No? So gusto natin sa City Hall, maging 100% Pasigueño. No? Hindi taga, ha? Ay, wala akong sinabi, kayo nagsabi no. Na baka mabash tayo, nanay. Oh. So anyway, yun ang gusto natin mangyari. Mabigyan ng trabaho. Sa mga senior citizen natin, syempre gusto natin alagaan. Kasi sabi ng mami ko, maraming asawa pwede kang makakuha. Pero ang magulang, iisa lang yan. Kaya mamahalin natin ang mga seniors natin. Ang nanay ko, kasama ko sa bahay na alagaan ko. Gusto natin syempre mangyari, mabigyan kayo ng libreng maintenance nyo, no? Na kumpleto. At syempre gusto natin maihatid sa mga bahay nyo. Okay po ba yon? Kasi alam mo, sa Taguig at Makati, ginagawa na nila yon, no? Ginagawa, hindi naman masama po pumayag, di ba? As long as niahatid yung serbisyo sa bawat Pasigueño. So yan ang pangarap natin sa mga seniors natin. Siyempre, sino maghahatid ng mga gamot na yon? Di ba wala pa? So may job opening tayo. No? Sino yung may mga motor na walang trabaho? Meron ba dito? O, kayo yung una namin bibigyan ng trabaho. Kayo yung maghahatid ng mga gamot sa mga seniors natin. Okay po ba? Madami tayong pangarap para sa mga Pasigueño. Ang gusto natin na matupad to mga to, no? Okay po ba? Tama po ba? Kayo ba, Barangay Bangbang, handa ba kayo kaming samahan ng Team Kayades? No? Ha? Yes. Oo, kasi sabi ni Kuya Curly, no, sa amin na kaya ang St. Gerard lumaki dahil yung mga employees namin naging hangin sa ilalim ng pakpak para makalipad kami ng mataas. Maari po ba, Barangay Bangbang, kayo yung maging hangin sa ilalim ng pakpak namin para makalipad ng mataas ang Team Kayades? Sasamahan niyo ba kami sa laban na to? At kami pagkatapos kung papalarin kami lahat, mararamdaman nyo kaagad yung mga serbisyo na sinasabi namin. Yan ang gusto namin mangyari sa Pasig. Laban po tayo! Maraming salamat, Barangay Bangbang! Meeting po. Ayan, so, i-invite po natin yung mga barangay official po natin dito sa Barangay Bangbang. Kasama po ang mga homeowners association po ng Barangay Bangbang upang opisyal na iproklama po ang ating Team Kayades. Ayan, i-invite po natin yung ating mga barangay official at HOA president po.